Kamusta kayo mga Kapinams TV? Bilang isang bansang malapit sa equator, sanay na tayo sa init. Pero aminin natin, iba na ang init ngayon. Hindi na ito yung simpleng pawis at tirik ng araw. May mga araw na ilang minuto ka palang nasa labas, parang nasusunog na ang balat mo. At dito na pumapasok ang salitang madalas nating naririnig, heat index. Ang heat index ay hindi lang basta temperatura. Isa itong sukatan kung gaano talaga kainit ang nararamdaman ng katawan base sa kombinasyon ng init at humidity. Kaya kahit 36 degrees lang sa thermometer, pwede itong maramdaman na parang 45 o kahit 50 degrees. Ayon sa Pag-asa at World Meteorological Organization, kapag lumampas na sa 42 degrees ang heat index, itinuturing na itong delikado, kung saan posible ang heat cramps, heat exhaustion, at maging heat stroke. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 10 pinakamainit na lugar sa Pilipinas base sa totoong datos ng heat index, kung kailan ito nangyari, anong buwan ang pinakamainit, at bakit sila umaabot sa ganitong antas ng init. Simulan na natin. Top 10. Dagupan City, Pangasinan. Sa ika-10 pwesto ay ang Dagupan City, Pangasinan. Isang coastal city na bukod sa pagiging bangus capital of the Philippines ay kilala rin sa mataas na heat index tuwing tag-init. Ayon sa Pag-asa, umaabot sa humigit kumulang 46 hanggang 47 degrees Celsius ang heat index dito, lalo na sa mga buwan ng Abril at Mayo. Ang matinding init sa Dagupan ay dulot ng kombinasyon ng mataas na humidity at urban development. Dahil malapit ito sa dagat, maraming moisture ang hangin at kapag mahina ang ihip ng hangin, naiipon ang init sa lungsod. Mas ramdam ito sa mga oras ng tanghali hanggang hapon, kahit hindi naman sobrang taas ng aktwal na temperatura. Sa kabila ng init, nananatiling popular ang Pangasinan sa turismo. Dito matatagpuan ang Hundred Islands National Park, isa sa mga pinakasikat na island hopping destination sa bansa. Pati na rin ang mga beach ng Anda na dinarayo tuwing summer. Alam nyo bang mas mataas ang heat index sa mismong sentro ng Dagupan kumpara sa Karatig Bayan dahil sa urban heat effect na dulot ng semento at gusali. Top 9. San Jose, Occidental Mindoro. Kasunod sa ating listahan ay ang San Jose sa Occidental Mindoro, isang lugar na regular na kasama sa heat index advisories tuwing kasagsagan ng tag-init. Sa ilang tala ng Pag-asa, umaabot sa 45 hanggang 46 degrees Celsius ang heat index dito, partikular tuwing Abril. Ang pangunahing dahilan ng matinding init sa San Jose ay ang lokasyon nito sa pagitan ng dagat at malalawak na kapatagan. Dahil bukas ito sa mainit na hangin nagmumula sa mainland Luzon at sa West Philippine Sea, naiipon ang init sa lugar lalo na kapag mababa ang ulap at halos walang ulan. Dagdag pa rito ang agricultural landscape ng Mindoro kung saan kakaunti ang natural tree cover sa ilang bahagi. Kaya mas mabilis uminit ang lupa. Sa kabila ng init, ang San Jose ay gateway patungo sa isa sa pinakamagandang marine sanctuaries ng bansa, ang Apo Reef Natural Park. Ito ang pangalawang pinakamalaking contiguous coral reef system sa mundo, sunod lamang sa Great Barrier Reef ng Australia. Kilala rin ang Occidental Mindoro sa mga tahimik at hindi pa commercialized na beach na nagiging perpektong escape para sa mga naghahanap ng katahimikan. Isang kawili-wiling impormasyon tungkol sa Mindoro ay madalas itong makaranas ng extreme contrast ng panahon. Tuwing tag-init, nagiging sobrang init at tuyo ang probinsya. Ngunit kapag panahon ng bagyo, may mga lugar na mabilis namang binabaha. Ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang Mindoro sa pabago-bagong klima at sa epekto ng matinding kondisyon ng panahon. Top 8. Iba Zambales. Sa ikawalong pwesto ay ang Iba Zambales, ang kabisera ng lalawigan na ilang beses nang nakapagtala ng heat index na umaabot o lumalagpas pa sa 47 degrees Celsius ayon sa regional weather monitoring stations. Ang pinakamainit na panahon dito ay mula Abril hanggang Mayo, lalo na kapag kasabay ng El Nino. Ang init sa Iba ay may kinalaman sa heograpiya ng Zambales. Ang lalawigan ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon at sa panahon ng dry season,
limitado ang pagpasok ng malamig na hangin galing sa dagat. Kapag mahina ang sea breeze, nananatili ang mainit na hangin sa kapatagan at urban areas. Ang dating lahar plains na iniwan na pagputok ng Mount Pinatubo ay nagiging heat-absorbing surface din. Sa kabila ng matinding init, isa ang Zambales sa mga pinakasikat na summer destination sa bansa. Dito matatagpuan ang Anawangin at Nagsasa Cove, mga beach na nabuo matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Ang mga talahib, buhangin at bundok sa paligid ay nagbibigay ng kakaibang tanawin na hindi mo makikita sa ibang beach destinations. Isang trivia tungkol sa Zambales ay ang iron-rich sand sa ilang bahagi ng baybayin nito. Ang ganitong uri ng buhangin ay mas mabilis uminit kumpara sa ordinaryong puting buhangin na maaaring magdagdag sa overall heat sensation sa lugar. Top 7. Apari, Cagayan. Sa ikapitong pwesto ay ang Apari sa Cagayan, isang bayan na naging laman ng balita matapos maitala ang heat index na halos 49 degrees Celsius noong Mayo 2024 ayon sa ulat ng Pag-asa at mga pangunahing news networks. Ang Mayo ang itinuturing na pinakamainit na buwan sa Apari, kung saan halos walang ulap at bihira ang ulan. Ang Apari ay matatagpuan sa bungangan ng Cagayan River at malapit sa Babuyan Channel. Bagamat coastal town ito, hindi agad nakakapasok ang malamig na hangin dahil sa lokasyon nito sa pagitan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Nagiging parang kulob ang init lalo na kapag mataas ang humidity. Hindi man kasing sikat ng ibang tourist hubs, may natural na kagandahan ng Apari. Ang Cagayan River Delta ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng ilog at dagat habang ang mga kalapit na bayan sa Cagayan Valley ay nag-aalok ng ecotourism spots tulad ng Calao Cave at Pinakanawan River sa Tugigaraw. Isang makasaysayang trivia, ang Cagayan Valley, kabilang ang Apari, ay matagal nang kilala bilang isa sa pinakamaiinit na rehiyon sa Pilipinas kahit bago pa ang modernong climate change discussions. Patunay ito na ang rehiyon ay likas ng prone sa extreme heat. Top 6. Virac, Catanduanes. Sa ika-6 na pwesto ay ang Virac, Catanduanes, ang kabisera ng lalawigan na mas kilala bilang Land of the Howling Winds. Ngunit sa kabila ng reputasyon nito sa malalakas na bagyo, ang Virac ay nakapagtatala rin ng heat index na nasa 45 hanggang 47 degrees Celsius tuwing Abril at Mayo. Ang init sa Virac ay resulta ng island geography. Kapag tag-init at mahina ang hangin, naiipon ang init sa isla dahil sa mataas na humidity na dala ng nakapaligid na dagat. Kapag walang ulan at tuloy-tuloy ang sikat ng araw, mabilis tumaas ang heat index kahit hindi ganoon kataas ang aktual na temperatura. Ang Catanduanes ay isang underrated tourist destination. Dito matatagpuan ang Puraran Beach, isang world-class surfing spot na dinadayo ng mga lokal at dayuhang surfer. Mayroon ding mga natural attractions tulad ng Binurong Point, Balakay Point at mga lumang simbahan na nagpapakita ng kasaysayan ng isla. Isang interesting na impormasyon tungkol sa Catanduanes ay ang extreme weather contrast nito. Isa ito sa mga probinsyang unang tinatamaan ng bagyo, ngunit kapag tag-init, maaari rin itong maging isa sa pinakamainit dahil sa kawalan ng ulan at mataas na humidity. Top 5. Iloilo City, Iloilo. Sa ikalimang pwesto ay ang Iloilo City, isang lungsod na kilala sa mayamang kasaysayan, masarap na pagkain at maunlad na urban development. Ngunit sa mga nagdaang taon, ay kilala na rin bilang isa sa mga lungsod na madalas makaranas ng mapanganib na heat index. Ayon sa Pag-asa, ang Iloilo City ay ilang ulit nang nagtala ng heat index na umaabot sa 46 hanggang 47 degrees Celsius, partikular tuwing Abril at unang bahagi ng Mayo. Ang matinding init sa Iloilo ay kombinasyon ng urban heat effect at coastal humidity. Bilang isang highly urbanized city, maraming bahagi ng Iloilo ang puno ng konkreto, aspalto, at gusali na sumisipsip at nagtatago ng init sa buong araw.
Kapag sinabayan ito ng mataas na humidity mula sa Iloilo Strait at Panay Gulf, tumataas ang heat index kahit hindi lalagpas sa 37 degrees ang aktual na temperatura. Ang Abril ang itinuturing na pinakamainit na buwan sa Iloilo. Sa panahong ito, manipis ang ulap, mahina ang hangin, at bihira ang ulan. Dito rin kadalasang naglalabas ng heat advisories ang lokal na pamahalaan, lalo na para sa mga estudyante at outdoor workers. Sa kabila ng init, isa ang Iloilo sa mga sentrong panturismo ng Western Visayas. Dito matatagpuan ang Miyagaw Church, isang UNESCO World Heritage Site na nagpapakita ng natatanging Baroque architecture. Mula sa Iloilo rin matatagpuan ang gateway papunta sa Gigantes Islands, isang grupo ng mga isla na kilala sa malinaw na tubig, puting buhangin at sariwang seafood. Isang ironic na katotohanan na habang isa ito sa mga mainit na lungsod, isa rin itong jump-off point papunta sa mga preskong isla at dagat. Isang trivia tungkol sa Iloilo ay ang pagiging heat trap ng downtown area nito tuwing tanghali. Ayon sa ilang local climate observations, mas mataas ang heat index sa sentro ng lungsod kumpara sa mga karatig bayan dahil sa kakulangan ng open green spaces sa ilang bahagi. Top 4. Butuan. Sa ikaapat na pwesto ay ang Butuan City sa Agusan del Norte, isang lungsod na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas at isa ring consistent na lumalabas sa listahan ng mga lugar na may mataas na heat index. Batay sa tala ng Pag-asa, ang heat index sa Butuan ay umaabot sa 47 hanggang 48 degrees Celsius tuwing kasagsagan ng Abril at Mayo. Ang Butuan ay matatagpuan sa Agusan River Basin, isa sa pinakamalawak na river system sa bansa. Dahil dito, mataas ang humidity sa lugar. Kapag ang mainit na hangin ay natrap sa mababang lupain ng lambak, mas lalong tumitindi ang pakiramdam ng init. Kahit may mga ilog at latian sa paligid, hindi nito agad pinapalamig ang hangin dahil sa sobrang moisture content. Ang pinakamainit na buwan sa Butuan ay Abril, kasabay ng dry season sa Mindanao. Sa panahong ito, madalas na makaranas ng danger level heat index ang lungsod, dahilan upang maglabas ng advisories ang mga lokal na otoridad para sa mga estudyante at manggagawa. Sa kabila ng matinding init, ang Butuan ay isang mahalagang tourist at cultural destination. Dito matatagpuan ang Balangay Shrine, kung saan makikita ang mga sinaunang bangkang kahoy na patunay ng maagang maritime civilization sa Pilipinas. Mayroon ding Agusan Marsh Wildlife Sanctuary sa kalapit na lugar, isa sa mga pinakamalaking freshwater wetlands sa Southeast Asia. Isang kawili-wiling impormasyon tungkol sa Butuan ay ang paradox ng tubig at init. Sa kabila ng napakaraming ilog at latian, nananatiling mainit ang lungsod dahil sa kombinasyon ng mababang altitude, mataas na humidity, at direct solar radiation. Top 3. Tacloban, Leyte. Sa ikatlong pwesto ay ang Tacloban City sa Leyte, isang lungsod na mas kilala sa history nito sa World War II at sa epekto ng Super Typhoon Yolanda, ngunit sa mga nagdaang taon ay kilala rin bilang isa sa mga lungsod na umaabot sa extreme heat index. Ayon sa mga ulat ng Pag-asa, ang Tacloban ay ilang ulit nang nagtala ng heat index na 48 hanggang halos 49 degrees Celsius tuwing Mayo. Ang Tacloban ay isang coastal city na napapalibutan ng Leyte Gulf at San Juanico Strait. Sa panahon ng tag-init, ang init ay nagmumula sa direct sunlight na sinasabayan ng mataas na humidity mula sa dagat. Kapag mahina ang hangin, hindi agad nakakalabas ang mainit na hangin dahilan upang tumaas ang heat index. Ang Mayo ang itinuturing na pinakamainit na buwan sa Tacloban. Sa panahong ito, ramdam ng mga residente ang matinding init kahit sa umaga pa lamang. May mga ulat ng klase na sinususpende at outdoor activities na ipinagpapaliban dahil sa panganib ng heat-related illnesses. Sa kabila nito, ang Tacloban ay nananatiling mahalagang tourist destination. Dito matatagpuan ang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas
na nagdurugtong sa Samar at Leyte. Mayroon ding MacArthur Landing Memorial National Park na nagbibigay pugay sa makasaysayang pagbabalik ni General Douglas MacArthur noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang trivia tungkol sa Tacloban ay ang extreme weather duality nito. Isa ito sa mga lugar na madalas tamaan ng malalakas na bagyo, ngunit sa kabilang banda, kaya rin itong umabot sa halos pinakamataas na heat index sa bansa tuwing tag-init. Top 2, Tugigaraw, Cagayan. Sa ikalawang pwesto ay ang Tugigaraw City na madalas tawaging hottest city in the Philippines. Ang reputasyong ito ay hindi lamang base sa pakiramdam, kundi sa aktwal na historical records. Ayon sa climatological data, naitala sa Tugigaraw ang pinakamataas na aktwal na temperatura sa Pilipinas na 40.2 degrees Celsius noong Abril 22, 1912 at Mayo 11, 1969. Sa modernong panahon, ang heat index nito ay umaabot na sa 48 hanggang 49 degrees Celsius tuwing Mayo. Ang dahilan ng matinding init sa Tugigaraw ay ang lokasyon nito sa Cagayan Valley, isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Ang mga bundok na ito ay humahadlang sa pagpasok ng malamig na hangin, kaya't naiipon ang init sa lambak. Dagdag pa rito, ang mababang ulan tuwing dry season na lalong nagpapataas ng temperatura at heat index. Ang Mayo ang pinakamainit na buwan sa Tugigaraw. Sa panahong ito, karaniwan nang marinig ang mga paalala tungkol sa heat stroke at dehydration. Hindi na bago sa mga residente ang sobrang init. Ito ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng reputasyon nito, ang Tugigaraw ay may mga atraksyong panturismo. Isa na rito ang Calao Cave, isang napakalaking limestone cave na may natural skylight at malakatedral na anyo. Mayroon ding Cagayan River na nagbibigay ng scenic views at ecotourism activities. Alam nyo bang kahit isa ito sa pinakamainit na lungsod, ang Tugigaraw ay may mga panahon din ng biglaang pagbaha tuwing tag-ulan na nagpapakita ng extreme climate variability ng rehiyon. Top 1, Cotabato City. Sa unang pwesto ay ang Cotabato City. Hindi dahil ito ang palaging may pinakamataas na heat index sa buong bansa, kundi dahil isa ito sa mga pinaka-consistent na lugar na umaabot sa danger hanggang extreme danger heat index levels ayon sa mga ulat ng Pag-asa sa iba't ibang taon. Tuwing peak ng dry season, madalas itong lumilitaw sa heat advisories dahil sa napakataas na felt temperature na nararanasan ng mga residente. Ang pangunahing dahilan nito ay ang lokasyon ng Cotabato City malapit sa Rio Grande de Mindanao na nagdudulot ng napakataas na humidity sa lugar. Kapag pinagsama ang mahalumigmig na hangin, mababang altitude at matinding sikat ng araw, mabilis na tumataas ang heat index kahit hindi naman umaabot sa record-breaking ang aktwal na temperatura. Tuwing Abril at Mayo, ramdam ang init kahit sa loob ng bahay at may mga pagkakataong naglalabas ang lokal na pamahalaan ng paalala na iwasan ang matagal na pananatili sa labas mula tanghali hanggang hapon. Ito ang mga panahong nagiging seryosong banta ang heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Sa kabila ng matinding init, ang Cotabato City ay mayaman sa kultura at kasaysayan. Dito matatagpuan ang Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mosque, isa sa pinakamalaking mosque sa Pilipinas. At ang lungsod ay kilala rin sa makulay na kultura, halal cuisine, at pagiging sentro ng kalakalan sa rehiyon. Bagamat hindi ito ang may pinakamataas na heat index sa lahat ng panahon, ang Cotabato City ay isa sa mga lungsod na pinakamadalas umabot sa extreme heat index levels, dahilan kung bakit palagi itong kasama sa listahan ng mga lugar na kailangang bantayan tuwing matinding init. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamainit na lugar sa Pilipinas. Ang mga lugar na tinalakay ay patunay na ang Pilipinas ay nakakaranas ng matinding init, lalo na sa panahon ng El Nino at epekto ng global warming. Mahalagang malaman ang mga impormasyong ito kahit hindi pa summer, dahil ang mataas na heat index ay maaaring mangyari anumang buwan.
lalo na kapag mataas ang humidity at matindi ang sikat ng araw. Marami sa mga lugar na nabanggit ay may magagandang tanawin at kilalang tourist attractions. Ngunit malinaw ang paalala, walang lugar na ligtas sa matinding init, mapasyudad man o probinsya. Kaya saan ka man naroroon, maging handa at maingat. Alamin ang heat index, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang labis na pagbababad sa araw, at makinig sa mga abiso ng otoridad. Sa panahon ngayon, ang kaalaman ay hindi lang impormasyon, ito ay proteksyon. Ngayon mga Kapinoms TV, alin sa mga lugar na ito ang inyo nang napuntahan? At saan nyo pinakanaramdaman ang sobrang init? I-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Pinoms TV.